Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Webes, mga loads, no? So gravities ang nangyayari sa ating market. Ano bang update? So check natin yung mga news natin. So ngayong crypto bubble natin, ganito ang itsura. Maraming etong virtual nung nakaraan pa nagpa-pump to eh. No? Pero etong Brett umahon, Fetch AI umahon, Partcoin 11%, double digit to mga idol. At sa hour naman natin, lumiit sila at ang umangatay ang ito, Sonic, no? So, say, Kaspa, ayan sila yung mga medyo malalaki ang bilog dyan, mga Lodi, no? So, ayun yung ating crypto bubbles, no? So, bago tayo mag-start ng ating news, mga idol, alam nyo na, palike muna ng ating video, papindot-pindot lang muna ng like dyan, and then sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, trending news and updates, mga idols ko, subscribe na kayo. So, umpisa na muna natin dito sa ating YGG alert muna tayo, mga idol, no? Yung ating PH to dollars, no? So, USD PHP hits 53.83 pesos per dollar, no? Its lowest level since September 2024. So medyo mababa ang dolyares ngayon, mga lods. Capital flight from the US dollar and treasuries continues due to uncertainty in US policy making. The dollar index is down 8% for 2025. A weak dollar, ito, sabi dito, a weak dollar could help lower inflation and debt levels in the Philippines as many goods are imported while some borrowings are dominated in USD. So meron siyang good news, no? Meron siyang good effect, no? Pero syempre meron ding bad effect. However, the soft USD also negatively affects remittance, the lifeblood of the economy. So ayun yan, no? May positive siya, may negative effect kapag tumataas o bumababa ang dolyar dito sa Pilipinas, mga lodi, no? Ang palitan, so ngayon medyo mababa nga to, 55. Grabe. No, nag-ano na to, nag 59.60 na to dati. So ngayon laki ng binaba, ano, imbis na tumaas, bumaba. Grabe yan, ah. So punta naman tayo dito, mga lods, no. Ano to sa Truth Social ni President Trump. This is Biden's stock market, not Trump's, no. Parang sinisisi ni Trump si Biden. Ayun yung kanyang comment dito. Lahat naman halos normal na yan sa mga umuupo at may pinapalitan, no, na posisyon. Lagi nilang sinisisi yung nakaraang opposition, nakaraang gobyerno, no? Parang ganoon. This is Biden's stocks market, not Trump's. I didn't take over until January 20. Tariff will soon start kicking in. And companies are starting to move into the USA in record numbers. Our country will boom, but we have to get rid of Biden overhang, no? So parang kailangan muna nating linisin, tanggalin or ayusin, sabi ni Trump. This will take a while. Has nothing to do with tariffs. Only that he left us with bad numbers. So, kumbaga nagbabawi. Kumbaga medyo mukhang malaki yung babawiin ni Trump. But when the boom begins, it will be like no other. Be patient. So ito, ayun lang yung pinaka nagustuhan ko sa sinabi dito ni Trump, mga idol. But when the boom begins, it will be like no other. Be patient, mga lods, no? So sa akin talaga, patient is the key. Kahit na anong inip natin, alam nyo, habang lumalapit ng parang alam mo yun, yung halos andyan na, pero kailangan pa maghintay. Ayun yung mas nakakainip eh. Hindi yung alam mo na matagal pa. Hindi, matagal pa, yaman mo na muna. Kumbaga, pwede ka pang maglibang o iba mo niya isipin mo. Pero once na lumalapit na yung moment na yon, yung moment na iniintay mo, parang mas lalong nakakainip. Kasi andyan na eh. Any moment pwede na mangyari, di ba? Oh, so, grabe. No, nakakainip na rin talaga, mga idol. Pero syempre, kailangan natin isa yun sa mga pagsubok, no, para maging big time si Skylab. At yung mga audience natin diyan, si Arat Kape. Oh, ayan, sila yung mga magiging big time diyan pag
naging ano sila, mahinahon at talagang natutong maghintay, no? So ito naman, the Federal dali lang. Malaglag yung headset ko. The Federal Reserve is expected to cut rates by a full percentage point in 2025. Grabe yan mga idol, no? So, kumbaga yung ikakat ng Fed, isang hindi point, no? 0.50, point ganyan. Point wala. Isang agad, isang porsyento agad ng lakas ni Taguro yung tatanggalin. Mga idol. So, ayun yung inaasahan nila. May May 7 or May 8 dito sa Pilipinas. Mga Lodi, no? May 7 or May 8, inaasahan na magka-cut ng rate si Papa Jerome Powell. Dahil pag di pa siya nag-cut ng rate, yari na siya kay Trump, mga idol. Talagang sure, ako sa tingin ko, napakalaki ng porsyento na mag-cut ng rates. At isa yan siguro sa reason kung ba't magiging volatile ang market natin sa susunod na linggo. Isang linggo na lang ata. 1 na ngayon, no? Mga idol, no? 1 week na lang hintayin natin, makakita na tayo ng cut ng rates. Na? So, grabe yan. Kaya mas maganda magbudega ka na ngayon. Budega. O kaya humanap ka ng timing. Alam nyo, nung bumaba dito yung XRP, kasi di ba parang naging volatile. So, bumaba siya dito. Bumili ako dito. Nag-acquire ako ng siguro mga 20 plus XRP. 2,000 pesos may git yun eh. Sabi, pang titrade ko sana mamayang gabi. Sabi ko, wag na. Budega ko na lang, no? Nito. So, ayan. Baka next day na tayo mag-trade. So, sakto pa rin naman yung ating sinabi nung nakaraan na pag tinagos niya to, no? Pag tinagos niya to, ang magiging support niya na is yung guhit na white. Magiging siya dyan, lalaroin niya to bago siya lumipad. So, hindi natin alam kung ano yung specific date, kung kailang araw, pero isa yun sa mga natin sa tingin natin is mangyayari, no? So, okay masyadong mainip sa mga ganito, mga lodi. Alam niyo yung mga nagko-comment diyan na na grabe, ba't biglang bumagsak? Hindi naman bumagsak yan eh. Bumagsak ba yan? Zoom out mo. Nung nakaraan lang, April 7. Andito tayo sa 1.6, 1.5. 'Di ba? Paano siya naging bagsak, mga loads, no? So, yan? When in doubt, zoom out. Bigyan mo When in doubt, zoom out, no? Ayan. So, hindi yan bumagsak. Medyo maganda pa rin. Ang ganda nga kasi na mi-maintain ni XRP yung $2 mga idol, di ba? So, napaka-solid nun. Dahil nga binabago na, sabi nga dito ni Trump, no? Ulitin ko lang. Companies, yung sinabi niya rito, ipo-point ko to. Companies are starting to move into the USA in record numbers. So ito na yun, nangyari na yung sinabi ni Trump, no? At hindi lang to basta-basta company, mga idol, Nvidia to. Isa sa pinakamayaman, malulupit na company, mga idol, yung Nvidia. So sabi dito, Nvidia CEO claims they're going to build their next generation technology in the United States of America. So sa mga ganitong tweet ni Trump, mga lodi, alam mong hindi siya nagsisinungaling. No, alam mong nangyayari na yung mga plano niya. 'Di ba? So syempre ang susunod na mangyari diyan is boom begins. It will be like no other. Be patient. 'Yun. 'Di ba? So syempre kung sa ibang bansa ka tapos itataripan ka lang ni Trump, mas maganda doon ka na mismo sa USA. Di ba? Nandun ka na sa loob, so wala kang tarif. Di ba? So, napaka-solid niyan. Tas yung mga coins pa na gagamitin mo, kunya, gagamitin mong mode of payment is yung mga coins na made in the USA. Mamaya, may tayo dyan. Follow-up news tayo doon. Ang lupit nun, mga lodi. Ito na, si WorldCoin. Ako, yung mga nagpabulag dyan, yung mga nagpa-scan ng mata. Si Sam Altman's World Project officially launches in the US, offering WorldCoin's token to users, establishing World IDs, no?
The project also announced plans to launch a Visa card for digital assets payments and Tinder verification pilot program. So, parang ang pinaka-source nung ginagawa siguro nila na pag i-scan ng mata, mga lodi, is yung talagang parang verified, ipang-verified nila yun sa mga tao. So, pag gumawa sila ng isang application or something tulad ng halimbawa Visa, o di ba? So mapapatunayan agad ni ikaw yun. Isa yun sa mga identification na pwedeng mapatunayan na ikaw yung pag scan ng mata. 'Di ba? Oh, may record diyan sa WorldCoin. Ay may ewan ko anong pangalan ng ano nila. World Project, oh. May record diyan sa World Project. Tingnan mo kung siya talaga 'yan. Oh, ito, kumbaga, isa yun sa mga legit para mapatunayan na ikaw 'yan, oh, 'di ba? Parang NSO. Parang yung mga magpapatunay sa iyong katauhan, 'di ba? Yung tawag dito, fingerprint, di ba? Yung scan ng mata, ikaw pala yan, kasali ka pala. Sige, tanggap ka pala ng 5K. 'Di ba? So ayun yung parang plano niya. Sa ngayon, ayun pa lang yung nakikita natin, wala pa silang ibang project na sinasabi. So hintayin natin 'yan, mga idol. The Federal Reserve is expected to cut rates. Ito, meron na nasabi na pala natin to. So, this is bullish talaga yan. Bullish talaga yan, mga lodi. Tapos, ito naman, ito chart to ng Bitcoin. Kung titignan natin, mga lodi, kinakabahan nga ako dito eh. Alam niyo kung bakit? Kasi, every May, nung 2024, simula 2011 hanggang 2024, kung bibilangin natin, parang mas marami yung red. Mas marami ba yung red? 1, 6. Yung green, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lamang pala yung green. Pero kasi, simula nung, yung bull, sa bagay, 2016, 2017, green. Ito yung bull market eh. Di ba? 2019, green din. Grabe, 58% yung May. So, ngayong May natin, ano kaya ang mangyayari? Mga idol. No? Kasi kung titignan natin yung mga dating history, kapag dalawang May, ay dalawang month na February, March na red, April, green. Tapos, May, green din. Nako, mukhang iba to. Hindi na kayo mangyayari dito, mga idol. Pero ang sinabi kasi dito, nung April is nag-positive 14 tayo. Mga lodi, ayan. Nag-gain ng 14% ang April natin. May 1 pa lang kasi. So ito naman, ito good news to, mga lodi, lalong-lalo na sa Bitcoin, ha. Mayor Pro Tem Juliana Halvorson signs receipt acknowledging that the city of Roswell, New Mexico now has a Bitcoin strategic reserve. The city will hold Bitcoin for a minimum of 10 years. So, 2 cycle yan, mga idol. So, mag-hold sila ng Bitcoin. 10 years, no? So, siguro kakaupo niya lang. Ilan ba ang dyan? Ilang termino ba sa New Mexico? Baka pag-out na siya, saan niya kukunin? So, good news yan sa mga Bitcoin lovers natin. At syempre, good news ulit sa ating mga Bitcoin lovers. Japan's Metaplanet launches a US subsidiary in Florida with 250 million capital focused on Bitcoin treasury operation. So, kilala nyo naman kung sino yung Metaplanet, mga lodi. Kung sa USA, meron tayong MicroStrategy, yung kay Michael Saylor. Sa Japan, meron sila dong Metaplanet. So, focus tong mga to sa pag-iipon o pag-acquire, pagbili ng Bitcoin, no? So, ayan, solid yan. Good na goods yan. Goods na goods sa Bitcoin. So, ito naman. Ito, good news naman to sa XRP. Ito, yung mga walang pambili ng walang pambili ng cold wallet, pero kasi syempre mas solid pa rin yung cold wallet. Pero ito kasi
goods na rin naman yung wallet ng na MetaMask, no? So, XRP is now available on MetaMask na, no? So, pwede ka nang bumili ng XRP, mag-acquire ng XRP gamit ang hot wallet. Ito naman is tinatawag na hot wallet, yung mga ganito, no? MetaMask, Ronin wallet, ayun yung mga hot wallet. Yung mga cold wallet naman, ayun yung mga Trezor, Ledger, Tangem. Yung Tangem mura lang eh. Mas mura siya sa Trezor or Ledger. Pero nasa inyo mga Lodi, no? Pero sa akin kasi ang advice ko, cold wallet. Talagang sabi nga nun sa comment sa atin, no, makakatulog ka ng maayos kapag nasa cold wallet yung asset mo. Oh, ayan, no? Pero solid na rin yan, mga idol. Nasa inyo, ha? O, at least good news. Pwede nyo namang ano yan. Kumbaga ako din, pwede rin ako maglagay dito. Kumbaga ikakalat mo lang yung asset mo para talagang sure na hindi ka mawawalan if ever. So, pwede ko na pala malagay yung MetaMask ko ng XRP. O, di ba? So, ngayon ko lang nalaman yun na hindi pala, wala palang XRP sa MetaMask. Ngayon ko lang nalaman. Kasi hindi ko na ginagamit yung MetaMask ko. Totoo lang, ginamit ko lang to nung unang panahon pa nung bumili ako ng Axie, mga idol. Tapos noon simula hindi ko na nagamit kasi nung pag nagwi-withdraw kami dati ng sahod dun sa Axie, napakadaming cheche bureche, taragis yan, tas ang mahal ng fee. So hindi ko na ginamit yun, pero may account pa rin ako. Sa ngayon daw, okay na yung MetaMask, hindi na siya ganun kalaki yung gas fee. Medyo goods na rin daw. At syempre may mga updates na sila na mabilis, and then lalo na to nagkaroon na ng XRP doon. So goods na talaga, di ba? Puro goods tayo ngayon. Eric Trump says banks who don't embrace crypto will extinct in 10 years, mga lods, no? So ito naman sinabi ni Eric Trump na to mismo, yung anak ni Donald Trump na ano, mga idol. No, yung mga bangko na hindi sasabay ngayon sa bagong financial system, magi-extinct kayo sa loob ng 10 taon. At ano ba yung target ng Ripple? O ano ba yung mga minamarket ng Ripple, partner nila? 'Di ba puro banks? 'Di ba? So kung hindi kayo sasali, GG na kayo. Sabi nila, mga idol, no? Ang magandang news to sa akin, ha, sa lalo na sa XRP, mga idol, kasi syempre yung pinaka nila, partner nila eh. Ito yung sinasabi ko. Donald Trump will eliminate crypto taxes this year, especially for made in America assets. Sa tingin nyo, bakit sa yung Nvidia sa US gagawa ng ano? Kumbaga, i-build yung kanilang malupit na technology. Mga Lodi, no? Generation technology, bakit dito sa US? No, kasi nga, mga idol, umiiwas sila sa tax. So, halimbawa, ito, kapag etong mga coins na to, mga Lodi, napasa na yung law na wala silang tax, sa tingin nyo, saan papasok yung mga businessman, mga big institution? Sa tingin nyo, hindi nila gagamitin to? Gagamitin nila yan kasi ayaw nila ng tax, mga loads. Mga loads, di ba? Mas maganda nang gumamit ka na ng mga coins na to, na made in America, kaysa gumamit ka ng iba na may tax yun. Grabe yan. Grabe yung mangyayari dito, mga idol, once na magkaroon ng ano dito. Pag ineliminate yung taxes dito, lalo na sa mga made in America. At alam nyo naman kung ano yung mga made in America, kung ano yung number 1 dyan, mga idol. XRP, Cardano, Doge. Di ba? So, grabe. Solana, ayan, USDC. Itong USDC, syempre, alam nyo na kung ano yan. Stable coin yan. Pwede ring malupit na gamitin nila yan. 'Di ba? Kaya lang, mga Lodi, etong mga to, talagang sa tingin ko, napakalaking tulong ni Trump para magsipump tong mga American coins, na made in American coins natin. So, gusto nyo wag nyo ring papalampasin yun sa mga nag-iipon ng coins diyan. Isipin nyo rin mabuti, pag-aralan nyo, ibig sabihin pala, pag-aralan nyo na magsama kayo ng mga made in American coins, no, sa mga bodega nyo, mga lods, dahil makakatulong yan. Once na ipasa yan, naku, sabi ko sa inyo, lahat ng mga mayayaman talaga, mukhang ito na yung gagamitin. Bakit? Siyempre, walang tax eh, di ba? Ayun nga yung iniisip ng mga mayayaman eh, paano sila makakaiwas sa tax? So bibigyan na sila ng ng reason. O yan na, o, di ba? Grabe yan.
At ito naman, the ProShare XRP Futures ETFs have received the green light from the SEC, no? 10X Holding CEO Dan Tafiero emphasized his respect for XRP futures viability. So ito mga idol parang sinabi niya lang dito na idol niya yung mga developers ng XRP. Ayan. Parang inano niya lang, grabe, idol ko yan. Respeto ko sila. Gusto ko maging sila paglaki ko. Sabi niya gano'n. Kaya lang, malaki na pala ako. So, wala. Hindi na ako magiging sila. Sabi niya. Pero idol ko sila, sabi niya. Ito yung matindi ngayon na umiikot. Kasi nakita natin to, di ba, USDC na yan. Yan, USDC, stable coin. So, may sabi dito mga Lodi, Ripple pitch for 4 to 5 billion buying Circle USDC. But it was rejected, no? So, parang inalok ng Ripple lang. So, bilhin ko na yung ano nyo. Bilhin ko na yung Circle USDC ng 4 to 5 billion. No? Pero ni-reject. Ayan, sabi dito, Ripple pitch buying Circle for 4 billion to 5 billion but offer was rejected, sabi ng Bloomberg. Ngayon, nag-reply si David Schwartz, syempre, yung CTO ng Ripple. 6 billion, last offer, sabi niya. 6 billion. But that's our final offer na. So, ayan mga Lodi. Pero, dinilit ni David Schwartz yung post niya. Ano kaya mangyayari dyan? Kasi may nabasa ako kanina, tumaas daw yung offer ng 20 billion. Pero, hindi naman siya totoo. So, rumor lang yon. So, hindi natin alam. Siyempre, mga nasa likod lang tayo ng ng kortina. Parang nakikisagap lang tayo ng mga news. So, yung pinaka-legit na presyo, malamang di natin malaman or kung papayag man o hindi, yung Circle, sa futures na natin malalaman yan, mga idol. Pero napaka-good news niyan kung papayag sila. Sipin nyo, USDC, bibili ng Ripple, no? Grabe yun, mga idol. At once na mangyari yun, grabe rin yun, mga Lodi. So, ito yung mga trending news ngayong araw. Mga idol, no? Ito yung mga nakalap nating balita, no? So, solid mga lods, no? So, ngayon, punta tayo dito sa ating mga comment, mga idol. Check natin yung mga comment nyo. Ilan ba yung comment nyo? Madami, huwag na lang. Isang oras na naman. Ayan, ito na, ganyan. May 1. Ito muna tayo. Na-like na yung bidya, angas, may new kuya na si Ragnar. Tama ka dyan, Christian Cero. Sige, ayun, lipad na si Pai. Sabi ko na nga ba, boss, Jeblo lumipad ba si Pai? Check natin si Pai, Si Pai Network na maraming may love. Ayun na. Ayun, medyo nagpampala si Pai. Pero nabati mo kasi. Magsak tuloy uli. Yan. Goods pa rin. Siyempre, may mga trade. Malaking bagay na yan sa mga may trade. Mga Lodi. May 1, bagsak pa rin. Ito. Aha. Nganga ka na naman. Unggoy. Panay Pulse, pinagsasabi niyo ito. XRP. Ito yung mga ito yung mga walang alam. Alam mo na agad na walang alam. Yung pagbagsak pa lang Di ba? Ngayon ka lang ba nakakita ng bumagsak na na market? Ano yung nakikita mo? Puro pataas? Alatang zero knowledge mga idol, no? Zero knowledge sa crypto. So ayan, gusto niya. Ito yung mga nasasama sa mga sa mga nasi-shake out, no? At pag nag-invest sila, gusto nila pataas, pag bumaba, kukunin nila yung pera nila ng patalo dahil mga wala silang alam. Ganon. Ayan yan, shoutout sa'yo, Poshi. Ayan. Si Shinobu. Thank you lagi. God bless you more. Ayan, shoutout sa'yo, Shinobu. Si Mental Hospital TV. Shoutout sa'yo, idol Si Sabio Rodel Pepito. Pangit sumabay kay Boss Robo pag hindi kayo same ng puhunan. Mauna kang maubos. Sumabay ka ba kay Boss Robo? Ang puhunan ni Boss Robo, alam ko, mga nasa 200 to 300 yun. No? Ganun siya. Kasi ako, pag sumasabay ako kay Boss Robo, may technique ako dun Pag sumasabay ako dun,
Kasi ang stop loss kasi ni Boss Robo is nasa 8 o mga ganun eh. 8, nakita ko mataas ata niya, mga 12 ganyan. Pero mababa lang yung stop loss niya. Minsan nga mga 6 lang eh, $6. Eh. Pag talo na, ano na siya, may stop loss niya na. Ako kasi ang ginagawa ko pagka ganun, mga lodi, paglamang naman yung bias ko, halimbawa, ang bias ko short, no? Tas ganoon din siya, short. So, puposition ako kung saan siya puposition. Pag position ng ganyan, ang stop loss ni Boss Robo siguro mga $10, so sabihin natin 8 to $10. Pag in-out 'yon, ako hindi, malayo pa yung stop loss ko. Siguro mga nasa 15 to 20 pa yung stop loss ko. So, pag bumalik siya, ayun yun, kasi kumbaga, medyo babasahin mo lang yung chart eh, na sinasabi ni Boss Robo. So, minsan kasi, natatamaan si Boss Robo parang sinusundot lang siya, tas tama naman yung yung hula niya, pero susundutin siya bago magkatotoo. So, ang ginagawa ko, tinataasan ko yung stop loss ko. Kaya ganun ko siya sabayan. All in pa rin ako sa XRP, Boss Jeb. Ay, ano pala, mamaya, ano natin to. I-screenshot natin tong si Poshi pala. Negative pala to. O, yan. Pag in-screenshot natin yan, babasahin natin yan sa mga susunod. All in pa rin ako sa XRP, boss, for 4K XRP holdings here. O, ayan. 4,000 XRP pieces. Wow. Paldo si Idol. Lodi present, wait for the dump of May XRP. So ayun, no, mukhang lamang marami nagsasabi ng mga TA master, medyo lamang ang drop ngayon mga Lodi, kaya kung magte-trade kayo, isipin niyo mabuti kung magiging bias kayo sa short o sa long Lodi present, wait for the dump of May. Ayun pala yung binasa ko na. Watching from Flagstaff, Arizona, Idol. Uy, grabe. Flagstaff, Arizona, saan yan? Yung narinig yan yung Flagstaff Ang laki ng binagsak ng mga crypto kanina, tas ang market cap ng CoinGecko at CoinMarketCap din yan. Ano yung pa nangyari? Ngayon lang ba, sabi ko nga sa inyo mga Lodi, 1 year lang, 3 months. Ayun, sa 3 months medyo drop tayo mga Lodi, no? 1 month. Sa 1 month naman natin, pag i-zoom out mo yan mga Lodi, asan yung binagsak dyan? Kung babalik kung titignan natin yung chart ng 1 month, asan yung bagsak dyan? Wala namang bagsak. Yeah. Sabi ko sa inyo siguro yung mga idol natin, medyo bagbago lang sila sa crypto, kaya ngayon lang sila nakita ng mga ganun. No? Minsan nga dati nga nung panahon ng FTX, pag gumigising ka, bagsak ng 20% eh. Nakita mo yung ganito, ito. Yung kabuuan ng market cap mga idol, yung negative, itong negative 1% na yan. Pag tinignan mo yan dati, nung panahon ng bear market, pag tinignan mo yan, 10. Tapos kinabukasan, 15. Ganun kalala yung mga bagsak eh. Ngayon, 1 lang. 1-1 lang, tsaka mga 2-2, na kayo, na-stress na kayo. Sabi nga, mukhang mahina yung mga pwersa nyo sa Geiger counter ko Nakikita ko, tititititip. Mahinang nilalang lang, parang ganun. Idol baby. Kaya may baby kaya may potential kaya na magwanda. Hindi ko alam yan yung baby Doge. Taas ng kaltas ng G Crypto Coins PH. Maya at medyo mababa. PH Maya ata medyo mababa, sabi niya. Pero yung G Crypto daw, mataas daw yung kaltas. Sabi ni Jigs TV Channel. SafePal, ayan, season 1 muna, mura lang for newbies or Tangem. Ayan nga, sabi na, Tangem daw medyo mura. Iba talaga if hardware wallet, makatulog ka ng maayos. So, ayun nga yung yung nabasa ko. Sabi ko, tama yan. Pag may naka-cold wallet ka, medyo masarap ang panaginip mo basta naka-imbak ka na. May imbak ka na. Sa mantra, hindi ko nabalikan yung mantra. Dadalawin natin bukas yan. Boss Jeff, nasunugan ako sa futures trade ko. 306 USDT.
Sakla pero ayos lang. Yan, makakabawi din to XRP pa. Shoutout na lang, Lord. So, ayan, si Jigs TV channel. Siguro nakalong ka, idol, no? Trust Wallet, Boss Jeblo, okay lang ba gamitin sa pag-impok ng crypto? Meron akong mga kakilala na may Trust Wallet. So far, okay naman daw sila doon. No? Ito, sabi dito ni Ma'ams TV. Okay, Trust Wallet. Since 2021 pa yung wallet ko, okay naman. Wag lang ibigay ang passphrase. Tama nga naman yun, syempre. Parang binigay mo na yung password mo nung pagka ganun. Okay naman yung Trust Wallet, mga lods eh. Sabi rin nung, wala kasi akong Trust Wallet eh. Pero yung mga tropa natin na nagki-crypto, matagal na rin silang may Trust Wallet. Goods na goods naman din daw yun, mga lods. Nagkaroon lang ng issue ng mga nakaraan, pero naayos din nila. Lahat naman nagkakaroon ng issue, pero yung ang ano doon, susukatin mo doon kung gaano kabilis nila maayos at mabalik sa dati. So, ang galing daw ng ginawa ng Trust Wallet nun. So, okay naman daw yan, mga lods. Yung rank, Boss Jeb, nagkakalaman pa lang yung tinik. Tinik-tinik lang tayo eh. No? Grab na lang, nabenta ko ng marami. O yan, nagbenta na si Idol. Battle no sa Idol, nasa Tangem. Ano yun? Anong sabihin nun? Magiging fish na ba ako nun? Sabi ni Kuyang Travel. Jeb, Boss Jeb, asking lang. Paano matransfer sa spot yung isolated margin? Newbie. Saan ba yun? Pag magti-trade ka, ayan lang oh. Dito lang yun eh. Ano ba yun? Isolated cross ba? Tinatanong mo. Dali. Ano ba yun? Di ko mag-gets to, mga idol ah. Ulitin mo yung tanong, Christian Zero. Galing sa spot. Mamaya, titignan natin. Hindi ko mag-gets yung tanong mo eh. Si Lisa Yonson, shoutout sa'yo. Si John Willin Tuktoko, pa-shoutout na lang, idol. Informative talaga mga news mo. Idol ko po yung pagtawa mo sa pagbabasa ng mga comment namin. God bless. So, ayan. Shoutout sa'yo. Si Ron Villanosa, saan yung link for BitGet for downloads? Mga Lodi, kapag sa cellphone gamit nyo, pag cellphone gamit nyo, i-download nyo lang yung nasa Google App yon. Hanapin nyo sa Google App. Tapos, para magamit nyo yung link ko, ang gamitin yung code doon, ito, yung MRRF. Ayan o, BitGet for mobile code. Ayan. Ganun lang po, no? Bulb. Ayan, si LA Gaming Official, shoutout sa'yo. 7 figures na ako kaso wala pa akong cold wallet. Nasa Trust Wallet kasi XLM at XRP ko. O, ayan, si Idol. Big time na, 7 figures na. Pero, nasa Trust Wallet siya. O, yung mga nagtatanong Trust Wallet, o, mukhang goods naman daw yun. Pero nasa inyo yan, mga Lodi. Pwede nyo namang search sa YouTube yan eh. Kung ano yung mga safe, magagandang pwedeng pag-imbakan ng mga crypto. For me kasi talaga, cold wallet. Pero kaya nga sabi ng mga tropa ko, okay naman daw yung Trust Wallet. Pero kung mas safe na safe talaga, cold. Hi Jeblo, it's me from LA. Henry Branch. Minsan makichat ako sa'yo pag di ka busy. Bakit, Idol? Kapi-kapi tayo. Ayan, si Idol, no? Pero pag mga promote lang yun, Idol, o pass na agad ako dyan. No? Pass. Another small pieces pie reward from OKX last April 11. May reward 11 pieces. Then, April 12, nag-pump. Now, naka-receive only ako ng kanina kahapon. What's next? So, hindi ko alam. Ito, natanong mo, Idol. Si Sigi. Sana mo mapakonti ang XRP, H-bar. So, ayan, medyo nagda-drop naman siya, di ba? Kaya nga pagka ganun, tuwan-tuwa ako eh. Pag nagda-drop yung market eh. Mga lods eh. Talagang inaano ko yan eh. Sinasamantala ko yan eh. Pagka ganyan eh, mga lods eh. Hindi ako pumapayag na hindi ako nakapag-bodega kahit magkano.
Si Dude, shoutout sa'yo. Si Rowena, shoutout sa'yo. Si Ingit Yugayami, greeting from Team Bahay. O, ayan, UAE. Shoutout sa'yo, idol. Deo Bic, pwede pa ba sa mga seniors magbodega? Pwede. Hindi naman naangal yun, idol. Si Ray. Boss, 3K plus na XRP ko. Ano ako nun? Nakalagay dun fish. 1,000 to 4,900 fish. Di ba? Tama ba ako? Alam ko yun eh. Kapag sunod doon, dolphin. Yung dolphin naman, 5,000 to 9,999. Kasi yung 10,000, shark na eh. Baka talaga, Boss Jeb, sakit ng tiyan ko kakatawa sa mga comment mo. Meron bang level yung big tinik? Big tinik. Tinik lang kasi hawak ko pero malaki. Ayan. Boss, ang technique ko ngayon, 3x leverage using my bag. CMP futures kasi wala na ako pambili. So, nakakuha ako ng extra coin without spending $1. Nilalakihan ko lang yung volume. Pero entry ko dun sa pinaka-solid na basa. Either malapit ako nag-entry sa support for long position or resistance for short position. Kaya 7K na yung hawak kong XRP. Discipline, trading lang at least 3 trades a day. Depending on market volatility. Si Julius Anthony Munoz. So, shoutout kay Idol. Ang ganda ng diskarte niya at meron siyang 7,000 XRP. Grabe yan. Magkano yan? 1 million? Alam ko nasa 1 million na yan eh. Check natin. 7,000 XRP. 800. 863,000 pala. Yung 7,000 XRP. O yan, paldo si Idol, no? Dami niyang hawak na XRP. Pag pumamp yan, Idol. Grabe, may Gcash ako dyan sa link Pabalato ako Si Nonchalant, hello Mr. Clickbait. Uy, grabe naman, na-clickbait pa siya. Ba't kaya na-clickbait? Ang daming reklamo ng mga tao. May alam mo talaga pag sutoy, no? Ang daming reklamo sa buhay. Di wag mo i-click yung video ko. Ang dami mo ng problema. Para kang si Yana Motovlog, Grabe nangyari dun, no? Mga idol, no? Para siguro in-expect niya kakampihan siya ng mga audience. Kaya lang, wala eh. Mga netizen pala. Kaya lang, hindi eh. Pati si Kernel Busita, nabuisit na sa kanya. Tapos, na persona non grata pa siya. No? Wala na. Tapos ang karir. Ganun lang yun, mga idol. Pero na lang kung mabaliktad niya, no? Ginamit niya yung pangyayari na yun para sumikat siya. Pwede yun. Alam niyo na ba yun? Nangyari doon kay Yana Motovlog TV. Tama ba yun? Moto TV ba yun? Basta yun. Napanood ko lang kay Makagago kanina. Sabi ko, kulit nun Kulit na nangyari dun Inisip ko yun eh. Siguro, ba't niya pinost? Kasi kung alam niyang mali siya, hindi niya yun ipopost. Siguro, pinost niya yun kasi alam niyang tama siya. So, ayun. Nalaman niya ng mali siya. In a harsh way. Ang daming bumasag sa kanya. Parang ito, si Nonchalant. isa sa mga creeps sa social media. Alam niyo yan, mga creeps. Sa Dota ko lang yung creeps eh. Shoutout kay Kuis Jeblo. Ayan. Kahit sa mga movie at sa mga TV series, puro BTC or crypto na yung bayaran sa mga scene nila, or like sa G20 movie, umikot ang movie sa Bitcoin din naman. Sabi ni Idol, no? Si Kanji yun Ayan, si Idol Kanji. Red for white na lang sana, Kuya Jeb, yung name ni Rocket. Wala, hindi. Mahaba naman nun, Red for white. Tsaka lagi ako dumadaan dun sa simbahan ni Redford White sa may Maligaya. Alam niyo ba yan? Boss Jeb, anong Trezor wallet ba ang goods? Goods naman lahat yan, depende sa coins na hawakan mo. Kasi yung may mga Trezor na wala yung coins, walang iba. Kumbaga bago mo bilhin yung wallet mo, alam mo yung mga coins na available sa kanya.
So ang kinuha ko kasi is yung Save 5. Kasi yung XRP yung pinaka main ko, dun lang may XRP sa S5. Eh, meron din ata sa pangalawa, kaya lang mas pinili ko na yun para kumbaga mas mataas na yung version. Ayan. Watching from Kuwait, Cavite. Ayan, si Skylab, shoutout sa'yo. Si Ronin Padilla, ayan, always nakalike Tito J, pa shoutout naman sa mga kapwa ko fish o mga katilapia ko sa XRP. Maraming naging hunyango na. Dati, Pinatics, naging mandirigma na din sa XRP. Pero pangit pa din talaga mag-invest sa XRP, no? Oh, ayan, no? Pangit, oh, to the moon, no? Solid silent viewer here, Sir Jeb, si Moonsafe. Oh, ayan. Just9 Vlog. Kawawa, boss, crab lang ako. Pa-octopus pa lang. Walang kawawa, basta may hold ka. Mga idol, yun ang pinaka-importante. Si Hawkins, saan ba mag-register sa Ragmon? Pwede ba yan sa CP? Parang huli ka na nagtanong, idol, natanggal na sa Ronin, saka ka naging interesado. Wala pa akong pambili niyan, idol. Nagpapatayo pa kasi ako ng bahay. Bakit? Natumba yung bahay nyo? Joke lang, idol. Hindi naman. Kaya mo yan, idol. Yung pala, mas mahal nga yung bahay, eh. Di ba? So, alam mo naman si Dins Cortez laging panalo sa trade dyan. Malupit yan. Gusto ko na nga sumabay dyan, eh. Kaya lang, hindi ko siya, wala kaming connection. Di ba talaga pag batang na relate na relates. Pati si Ginoong Tomba nasama pa. O yan. Yan, si Damulag. Ano ba pangalan ni Damulag, May? Alam ko, may natinandaan ko yung pangalan nun, eh. Hindi naman Damulag yun, eh, sa ibang sa English, eh. May pangalan yun, eh. Bobelga ata, Bobelga. Nagbenta rin ako ng pipe pambili ng XRP. Ha? Si Giant, no? Si Giant. Kukulit din, no? Hindi naman Damulag yun, Tagalog din Giant, Si Giant pala, si Takeshi. Nagbenta rin ako ng pipe pambili ng XRP. Sana pumaldo, balang araw. Yan. Kung willing kayo maghintay, hindi kayo bibiguin yan. Sayang loads yung 10k per 1 XRP. Ba't mo binenta? Hindi ko binenta lahat, no? May malaking portion lang tayo na binenta. Kasi kailangan, eh. Siyempre, ganun talaga. Anong gagawin natin? Pero sabi ko nga sa inyo, okay mag-alala. Dahil mag-iipon tayo ulit ng madaming. Yung XRP nyo, makabili ng Cybertruck pag pumaldo ng husto. Tama. Pag bumili ng Cybertruck, kasi di ba yun, stainless yun, papakulayan ko yun, yung ng stainless. Gusto ko light blue. Light blue na Cybertruck. Bare months pa talaga balak na tipi ni boss. Pustahan, masakit loob niyan ka. Kaso no choice lang. Boss, anong magandang hot wallet? Sinaktan mo ako, Chris Pogi, No? Ayun, nalaman ni Chris Pogi yung feelings ko. Ayan, no? Kaya lang syempre, kailangan pa rin nating mag-ipon, no? Ayan. Hot wallet. Ayun, solid na. Sakto yung news natin ngayon. Ang hot wallet na parang pinaka-solid para sa akin, MetaMask, syempre. BitGet wallet, mga idol, solid din mag-trade. O yan, syempre naman, nandiyan yung link natin ng BitGet, mga Lodi. Baka kung saan pa kayo mapunta. No? Yung link ng BitGet natin dyan, legit na legit yan, mga Lodi. At pwede pa kayo makasama sa Telegram ni KGX na nag-signal ng trade pag ginawa nyo yan. Pag sa akin kayo nag-register. No? Ayan, fish only si Idol Salad. Nung nasa 0.5 pa lang yung XRP, 2K pa yung hawak kong XRP. Unti-unti, pag TP, noon lumipad na si XRP papuntang $3. Yung hawak ko na lang, 700 XRP na lang. Pwede ka pa naman Alam nyo kasi, wag nyo iintindihin yung dati, 0.5, di na ako nakabili. Hintayin ko ulit maging 0.5. Hindi na babalik yun dun. Kumbaga ngayon, para sa akin, ngayon nga wala pa yung mga, mismong hindi pa activated yung utility ng XRP na talagang maraming adoption. Ngayon dapat bumili kasi once na inactivate na yun, naku, wala na yun. Hindi na kayo makakabili ng murang XRP, $2, $3. Wala na yan, hindi na babalik yun dyan. No? Kaya posit pa lang daw si Idol. Jennifer Bulangkig, shoutout sa'yo.
As long as pro-crypto president natin, safe tayo, Lodi, sabi ni Aldrin. Shoutout sa'yo. Aleron Diega. Balita boss sa SUI. Base Camp Dubai, May 1 to May 2. 2025, 50-50 port ko sa SUI at XRP. So, ayan si Idol mo. Kalahati siya XRP, kalahati SUI. Congrats agad sa'yo. Wala pa akong balita dyan sa May 1 to 2 mga lods. 250 XRP lang, kaso ako boss, di marunong mag-trade, kaya aasa lang sa extra na sahod, pang for good. Alam nyo, yung bodega, goods na rin yan. Ngayon kasi, kung hindi naman kasi lahat ng tao para sa trading, may mga tao talaga na kahit anong gawin, hindi talaga sila obra sa trading dahil yung emosyon kasi talaga yung kailangan doon, mga idol. No? Kailangan mo matibay yung hands mo, diamond hands sa holdings, pero kapag sa trading kailangan hindi matigas yung kamay mo sa pagpindot ng profit at ng stop loss, ganun. No, ang daming tumatakbo sa isip mo nung bago pindutin, nanginginig na yung mouse mo ganyan, no? Ano ba to? Kukunin ko na ba to? Stop loss ko na ba to? Kailangan meron kang strategy, no? Simon Scott Holder here, and any thoughts about the project? Salamat sa insight, always ako watch sa channel mo. Simon Cat, parang narinig ko na to Si Prosperity Abundance. Si Yamo Idol, check natin yan, no? Check natin yan. Junel Nile, shoutout sa iyo. Si Time Token, 1,000 XRP siya. $10 soon, sabi ni Mark Anthony de la Cruz. Ayan, si Clabis, 1 hour ulit, haba update natin yun, Idol. Ayan, bumababa din yung price ng AXS, 149 pesos may higit lang. Anyari, bakit pababa yung coins ng Axie kahit pataas yung market? Pinangga, gigigilan ni Trump si Jerome. Wala, hindi ko rin alam yung nangyari sa Axie. Hintayin na lang natin yan na tayo magagawa dyan. Kasi, pero kung may tiwala kayo dyan, syempre, ako kasi hindi na bumibili ng mga coins ng Axie. Kasi ang dami kong Axie. Di ba? Ang dami kong Axie, mga Lodi, 64 yung Axie ko. So kung tataas man yung price ng Axie Infinity, di bibenta ko na lang yung mga Axie ko. Diba? Ganun din yun Once na tumaas yung XRP tuloy, AXS, tsaka yung RON, magsisitaas din yung presyo ng Axie. So kung mangyayari man yun, kung gusto ko mag-profit sa Axie Infinity, bibenta ko na lang yung mga Axie ko. Dami nun, 64. Gagawin ko nun, sasangag ko. Sangag ko na lang. Crab lang daw si Anli Popcorn. Okay lang yan. Si Idol, daming coins. Meron siya lahat ng coins. Dahil kasabay kaya sa paglipad. Sasabay yan. Idol, XLM, goods na goods din yan. Ito ba yun? Naging boss ako ni Damulag. Si Edgardo Cruz. Yan, shoutout sa'yo. Si Kel Cutie. Ayan, yung mga sinasabi niyang coins, Bitcoin, Ethereum at Worldcoin. Tagal naman, masyado na matagal ang paghihintay, sabi ni Renz. Nako, ilang ano ka na ba naghihintay, Idol? No, tagal na sa bagay, 4 na taon na kasi ako naghihintay. Ikaw, ilang araw ka na ba naghihintay? Ha? Bipiyok ba ako? Wala nang totally sa Bitcoin kahit pa yung may utility. Ito si Golden King, mukhang ano to? Mukhang Bitcoin lovers. Kasi ang Bitcoin pinaka-decentralized, walang taong nagko-control. Simula nung nalaman ko yung Bitcoin, ito na yung mga naririnig ko Hindi tulad ng ibang tokens, may nagko-control na isang company o tao. Pwede nilang mamanipula sa opinion ko yun lang. Ito sabihin ko sa Idol paano kung napaniwala ka nila na walang taong nagko-control pero meron pala? Anong mangyayari sa'yo? Pagka ganun. Yung sobrang naniniwala ka ba na si Satoshi Nakamoto is, sige, okay na, kayo na bahala dyan basta meron lang ako dito 1 million Bitcoin, tabi ko lang to. Meron lang 1 million Bitcoin okay, iwan ko na kayo dyan, kayo na bahala. Yung kwento na yun, napaniwala ka. Paano kung hindi talaga ganun? Ayun lang yung pinalabas nila. Paano nangyari sa'yo? Tsaka paano kung hindi lang isang tao si Satoshi Nakamoto? Anong gagawin natin? Maraming tanong. Ngayon, hindi, marami kasi talaga
alam nyo, marami talagang tao yung mabilis maniwala sa mga ganun, no? Yung parang, hindi ko naman sinasabing mali yun, pwedeng tama yun. Pero kasi, walang sense kapag ka ganun kung pag-aaralan mo mabuti. Di ba? Huwag ka lang sang-ayon ng sang-ayon dun sa narinig mo para gumanda yung loob mo dun sa coins na yun. Hindi. Pwede ka naman tumutol. Ganun naman ako sa XRP. Pag may mga sobrang good news sa XRP, tinitingnan ko, tinatanong ko pa nga si Grok eh. Totoo ba to? Totoo ba to? Kapag hindi, kinokontra ko agad. Sinasabi ko, hindi na kailangan ng fake news ng XRP. Ginaganyan ko. Kasi talagang ano yan. Okay naman yun. So, huwag na kayong gumawa ng kwento para umangat yung kung ano man yung gusto nyong paangatin. Di ba? So, ngayon, bata tuloy. Simula nung una pa lang na pumasok ako sa crypto, Bitcoin, or kung ano-ano pa, yung mga sinasabi nila. Pero syempre, pinag-aralan din natin yan. Tinignan natin yung mga, nanood tayo ng mga documentary, hindi lang sa Bitcoin, pati sa iba pang mga coins. At medyo sablay yung kwento na yan. Sablay yan, idol, no? Pero ikaw, kung manonood ka dyan, hindi ko sinasabing mali yan. Kung manonood, kung maniniwala ka dyan, goods din yan. Nasa iyo naman yan eh. Sa bandang huli mo na lang malalaman yan pag lumabas na ang lahat. Hindi ko naman pwede sabihin na huwag ka maniwala dyan. Kasi sabi ko nga, baka nga tama ka, baka ako yung mali. Di ba? Kanina umaga pa naghihintay si Romer de la Cruz, oh. Grabe naman, oh. Pilhabis, ayan, shoutout sa inyo. Kasi, eto mga idol, yung istorya ng Bitcoin, napakaganda nun, no? Para humata ka ng mga investor o yung gusto mong ang ganda ng kwento. Ang ganda ng kwento ng Bitcoin talaga, which is may in love ka kung sakali, no? At yung mga nauna na sa Bitcoin tulad ng mga OG matagal na, talagang mayroong mga Bitcoin yan. Although alam na nila kung ano yung, sa tingin ko lang alam na nila kung talagang Bitcoin sila, ba't sila bumibili pa ng ibang coins? Kung sobrang mahal nila yung Bitcoin, di ba? Ang sa akin kasi doon mga idol, habang tumatagal, malalaman mo na hindi lang yung utility ng Bitcoin, hindi siya ganun kaganda tulad ng ibang mga bagong coins ngayon. Mga lodi na may utility talaga. Ang Bitcoin kasi parang peer-to-peer lang yan eh. Tapos ang mahal ng gas fee, ang bagal, di ba? Siya kasi yung una, kaya ganun. Kumbaga old school siya eh, old school. Siya yung unang-una. So ngayon, may mga lumabas na bago. Di ba? Parang sasakyan. May mga, dati ang ganda ng ganito, ang ganda ng ganyan. Pero na may mga lumabas na ng mga Tesla, mga may mas maganda na. Di ba? Ganun yun eh, mga lodi. Hindi naman galing sa future yung Bitcoin na ginawa doon, tapos pinapunta dito. Kasi yun pa rin maganda na sa loob ng 20 years dahil galing siya sa future. Di ba? Talagang merong maraming istorya yan mga lodi. Pag-aralan mo istorya ng XRP. Bias talaga si Jeblo, no? Bias. Alam mo yung quant, yung coins na quant na ISO compliance, parang Bitcoin yun. Kaya lang yung quant mas maganda yung utility. Mas mabilis, mas maganda. Parang ganun yung pinakakapareha niya eh. Di ba? So, ikaw, nasa inyo yan, mga lodi, no? Good luck sa brand new car. Oy, salamat tayo doon, Gahanap pa ako ng mga, alam nyo, pag bago yung wag meron kang bago, ganun din yung naramdaman ko dati yung sa bahay, nagpagawa kaming bahay. Ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gusto idagdag, ganyan. Dito lagyan natin ng ganito, ganyan. Diba? Pero pag tumagal, parang wala na. Ngayon, parang, alam nyo, saan ako babad ngayon? Sa Shopee. Tinitignan ko yung mga accessories ng mga sasakyan. Doon ako nabababad. Tuloy ako, nagkakaroon ako ng sumpa, naglalaban yung XRP tsaka yung accessories ni Rocket eh. Ibubodega ko na lang, naiisip ko pa nalagyan ng accessories. Sa next week, dadating na yung mga mga order ko. Tsaka magkakaroon ng roof rack si Rocket, hindi na ako ng roof rack eh. In-schedule natin eh. Grabe, nakaka-addict mga lodi. Gusto ko nang i-posas yung sarili ko eh, para di ako makapag-pindot ng ng add to cart. Ayan. Shrimp na si Idol. Congrats. Ano ba mas mataas dyan? Buta ba? Mas mataas pa yung octopus. Bumaba ka ba?
Present idol, pang 2012. Dati octopus ako, idol. Ngayon shrimp na ako. Siguro nga, mas mataas yung shrimp. Hindi ko alam nakalimutan ko na eh. Si Joseph Bird din yan, no? Mga Tekken idol. Yan yung mga nakakausap ko sa Tekken, sila eh. Just9 Vlog, shoutout sa iyo. Skylab, syempre. Jerry Benaventura, always idol natin yan. Si Jeffrey De Guzman Bautista, baguhan sa crypto kaya palagi nakasubaybay sa update. Masalamat sa iyo, idol Jeffrey De Guzman Bautista 3863. Ano ba yan? Maansarin nyo ba yan? Shoutout sa iyo, idol. Ninoy Taduran, shoutout sa iyo. Always din to si idol. Si Kel Cutie, tagal daw mag-pump ni idol, no? Si Al John Rosales, shoutout sa iyo. So ayun, grabe. Sana na-enjoy nyo ang ating good news. Sa tingin ko, puro good news naman ngayon. Maski sa Bitcoin, di ba? Puro good news naman. So kahit na medyo stagnant yung ating chart, mga idol, tandaan nyo na hindi naman puro pataas ang nangyayari sa market. Ano yan? Magic, di ba? So talagang nangyayari yan. Kumbaga yun ng mga gumagawa sila ng mga leg up. Leg up, no? Tapos mga consolidation, yun yung parang pundasyon bago ka lumipad. Di ka naman pwedeng tumayo ka lang, hindi tutumba ka. Di ba? So ito yung mga pundasyon niyan para magkaroon ka ng mataas na pump, no? So solid yan, solid. Maging matalino kayo sa trading, mga lodi, at syempre be patient, mga lodi. Sabi nga ni Trump, di ba? Be patient. Dahil pag yan pumalo, tas wala ka, naiwan ka, nako, hindi ka na makahabol. Yung mga presyo ngayon ng mga coins, ito, mga presyo na to, mga lodi, ay mga presyo na yan. Hindi nyo na makikita ng ganyang kababayan. Once na mag-umpisa na mag-pump, no? Pag nag-pump yan, boom, nakikita mo dati, puro double digit na, triple digit na. Oh my God, dati ganito lang to, ba't ganyan, sayang, di ba? Bibili na ba ako ngayon? Pag bumili ako, nabili ko na siya ng mahal. Di parang hahabol ka na ngayon. Tapos ayaw mo bumili kasi 100 pesos. Nakita ko lang to 50 pesos, nasa 100 pesos na. Yung muna, hintayin ko munang bumaba ng kahit mga 60 lang. Tapos nakikita mo, nagto 200 na, 300 na. Doon pala, bumili na lang ako nung nag-100 eh. Para gano'n di, para ka ng tanga nun, habol ka ng habol. So, ayun lang mga idol, no? Kita-kits tayo bukas mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. BitGet natin, nandyan yung link sa baba mga idol. Kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clavius TV and subscribe to Jablo. Even my teeth is ouchy. For some reason, yeah. Bye.